Huwag magalang na magpasalamat sa iyo. Naalala ang bagay na kanina pa niya iniisip. Binuka niya ang bibig, ngunit teka muna. Nang dakilang patriarka, hinawakan ang kanyang mga balikat. Yumanig na halos mahilo siya, nagtanong. Ang makamandag din ba ang EGSMUDC, Tiger Banded Crate? Ang nakatatandang hukom ng kulto ng dugo. Paano ninyo siya natalo? Umubo siya at sumagot, Lolo, ipapaliwanag ko agad. Hinimas ni Xiaolong ang kanyang ulo dahil sa pagkahilo. Nagpakita ng dalawang daliri at sinabi. Una, ang AGSMUF ay talagang makamandag. Bukod pa rito, mayroon itong dalawang uri ng kamandag. Ang isa ay nasa loob ng bibig. Ang isa pa ay mula sa glandula ng kamandag sa bato. Gulat na tanong ni Huayin, dalawang uri. Ang nangdakilang patriarka ay gulat din, ha? Hindi ko alam iyan. Tumango siya at sumagot. Sa likas na katangian, sila ay mahiyain. Kapag may nakita silang tao, tatakbo sila at maliit ang kanilang mga pangil. Sa katunayan, hanggang 1,980. Hindi pa alam ng mga tao na ang ahas na ito ay makamandag. Para bang may naalala ang patriarka at nagpatuloy, kung gayon. Ang panloob na lakas na nakatatandang hukom ng kulto ng dugo ay nawasak. May kinalaman din ba ito rito? Ang mga miyembro ng kulto ng dugo ay malinaw na immune sa mga nakalalasong pag-atake. Isiniwalat ni Xiaolong ang kanyang hinuha. Ito ay isang teorya lamang. Ngunit marahil ito ay dahil sa kamandag ng QGSMUS. Ayon sa alaala ng kamandag ng ahas na ito, ang pangunahing sangkap ay histosine, na nangangahulugang lason sa dugo. Ito ay isang uri ng lason na nagdudulot ng pagdurugo. Ang lason na nagdudulot ng pagdurugo ay sumisira sa mga lamad ng mga selula ng dugo. Pati na rin ang mga pader ng mga daluyan ng dugo, mga selula at iba pang mga estruktura sa katawan. Maaari nitong wasakin ang maraming panloob na organo sa katawan. Bumuntong hininga siya. Dahil matagumpay ang kanyang mapanganib na plano. Kung binigyan ang mga miyembro ng kulto ng dugo, na gumagamit ng dugo gaya ng mga bampira, ng laso na nagdudulot ng pagdurugo, ano kaya ang mangyayari? Ang ideyang ito ay talagang nagkaroon ng epekto. Hinawakan ni Xiaolong ang kanyang baba at sinabi, marahil dahil dito kaya ang dugo. Ang pinagmulan ng kanilang mga kasanayang militar ay naapektuhan at humantong sa sitwasyong ito. Tumango ang nangdakilang patriarka nang marinig ito. Nakaramdam siya ng pagkamangha dahil sa bagong kaalaman na natutuhan niya. Ngunit hindi pa alam ng mga tao na ang EGSMUS ay isang makamandag na ahas. Nagtataglay ito ng kamandag na 5 beses na mas malakas kaysa sa ahas na may 6 na pattern. Kung maaapektuhan pa ito ng yin qi, magiging mas malakas pa ang kamandag. Biglang naging emosyonal ang kanyang boses. Hindi ko akalain na sa paligid ng rehiyon ng Sichuan, mayroong isang napakalaking makamandag na ahas. Masayang sinabi ni Huayin, mahusay, Xiaolong. Nagawa mo na ang isang malaking bagay. Nagbago ng tono ang nangdakilang patriarka. Naalala ko. Narinig kong ikinuwento ni Huayin na. Tinawag ka raw ng nakatatandang hukom ng kulto ng dugo na Nemesis, kalaban. Nang marinig ito ni Xiaolong, nahiya siyang mag-isip. Parang medyo mataas yata ang tingin niya sa akin. Nasabi ko ba ang mga salitang iyon? Nang marinig niya ang halakhak, itinago ni Xiaolong ang mukha niya na nagliliyab sa kahihiyan sa likod ng kumot. Tinapik pa siya sa balikat ng patriarka at biniro. Tama. Kung maaari kong ganap na isara ang kanilang mga kasanayang militar. Kung gayon ay isa kang tunay na Nemesis. Biglang naging seryoso ang boses ng nangdakilang patriarka. Xiaolong, salamat sa pagprotekta sa pamilya. Sila ay naglakas loob na atakehin ang ating pamilya noong wala ako. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong bubunutin ko sila ng tuluyan. Dahil itinuturing niya ito bilang kanyang pamilya. Sumang-ayon din siya. Dapat puksain ni Lolo silang lahat. Alam na natin ngayon ang kanilang kahinaan. Ang natitira na lang ay ang mangolekta ng malaking halaga ng kamandag mula sa EGSMUS. Naalala ang pangalan ng kaaway na si Qzen. At ang masasamang alipores nito. Palihim na nanumpa si Xiaolong sa kanyang puso. Kayong mga peste. Kahit ang inyong mga kaluluwa ay dapat linisin upang maging tama.
Kamakailan, ang kapaligiran sa pamilyang Tang ay napakasigla. Dahil simula nang lumitaw ang mga miyembro ng kulto ng dugo. Ang pamilyang Tang ay nasa mataas na alerto. Iginapos na ng dakilang patriarka ang scroll ng mensahe sa binti ng isang kalapati. Nagpadala ng balita. Maraming martial artist ng pamilyang Tang ang nasugatan. At may mga namatay pa nga. Kaya naman, ang mga sekta ng White Path sa mundo ng martial arts ay nagpupunta sa pamilyang Tang upang tumulong. Pinakawalan niya ang kalapati na lumipad ng mataas at pagkatapos ay nagsalita. Kahit na humaharap sa mga nangungunang eksperto, mababa pa rin ang pagkalugi. Sa pag-iisip na ang mundo ng martial arts ay muling lulubog sa dagat ng dugo dahil sa kulto ng dugo. Nagiging mabigat ang puso ko. Naaalala ang nakakatakot na panahong iyon. Nagsalita siya ng may galit. Kayong mga pesting iyon. Hindi lamang sila kumukuha ng mga inosenteng tao upang sipsipin ang kanilang mahahalagang dugo. 35 taon na ang nakalilipas, gumawa sila ng isang malaking massacre. At naging karaniwang kaaway ng mundo ng martial arts. Sa pagkakataong ito, mas malala ang sitwasyon. Nang makita ang gulat sa mukha ni Xiaolong, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat at inaliw siya. Ngunit sa pagkakataong ito, magiging iba ang lahat. Sa boses na may kasamang matinding pananampalataya. Dahil ang pamilyang Tang ng Sichuan ay ang nemesis na itinakda ng langit. Nang marinig ito, bumuntong hininga siya ng may galit at nag-isip, Lolo. Sinasadya mo ba iyon? Para bang naririnig ang mga iniisip niya. Lumingon siya sa kanya at ngumiti bilang tugon. Pagkatapos noon, seryoso niyang sinabi, Xiaolong, mayroon akong isang kahilingan. Matutulungan mo ba ako? Lumingon siya at sumagot, Opo, Lolo. Kung ito ay isang bagay na kaya kong gawin, gagawin ko ang aking makakaya. Naglabas ng anunsyo ang nangdakilang patriarka. Malapit nang dumating ang mga tao ng Martial Arts Alliance. Magugulat si Xiaolong nang marinig siyang nagsabi. Sasama pa ang mga sundalo ng Martial Arts Alliance. Gusto kong ipakita mo sa kanila ang uri ng kamandag na natuklasan mo. Alam na natin ngayon ang kahinaan ng kulto ng dugo. Gusto kong ibahagi ito sa lahat. Alam ang kahalagahan ng issue. Hindi siya nag-atubiling sumagot. Naiintindihan ko. Kung para sa higit na kabutihan. Siyempre, kailangan nating gawin ito. Tumango ang nangdakilang patriarka ng may kasiyahan at mumiti. Haha, alam kong iyan ang sasabihin mo. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Pero Xiaolong, mayroon akong balita na magpapasaya sa iyo. Nagulat si Xiaolong at nagtanong, ano iyon? Dinala siya ng nangdakilang patriarka sa isang lugar at sinabi. Nakumpleto na ang konstruksyon ng Thousand Venom Hall. Simula ngayon, Xiaolong, opisyal mo ng pamamahalaan ang Thousand Venom Hall. Sa kanyang boses, nahayag ang kanyang kawalan ng paniniwala, ha? Totoo ba iyan? Lumiwanag ang mga mata ni Xiaolong nang mag-isip siya sa kanyang sarili. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Naglabas pa siya ng nakakagulat na balita. Tulad ng sinabi mo, naghahanda rin ako ng isang espesyal na bulwagan. Upang mag-alaga ng mga makamandag na hayop. Gusto niyang mag-alaga ng Chigi sa USA. Kailangan munang magkaroon ng angkop na lugar. Hindi niya mapigilang magpahayag ng pasasalamat, maraming salamat sa iyo. Tumingin sa kalapati na lumilipad palayo. Umiti siya at tahimik na nagsabi. Isipin na ginagawa mo ito para sa mundo ng martial arts. At subukan ang iyong makakaya. Tumawa rin siya ng mahina at sumagot, naiintindihan ko, Lolo. Pagkatapos, nagpunta si Xiaolong sa lugar na binanggit ng nangdakilang patriarka. Tinitingnan ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat siya sa kanyang puso. Ito ay talagang kahindik-hindik na balita. Kasama ni Xiaolong si Binibining Huayin. Nag-isip siya at pinangalanan ang lugar na Poison Garden. Nangangahulugan ito ng hardin ng mga makamandag na hayop. Nang makita ito, nagduda siya at nagtanong, Poison Garden? Ngumiti si Xiaolong at ipinaliwanag. Ginawa ang lugar na ito upang mangolekta ng lahat ng mga hayop sa gitnang kaharian. Dudang tanong ni Huayin kung gayon. Balak mo bang mangolekta ng lahat ng hayop?
Naging seryoso ang kanyang boses, syempre. Gusto ko pa ring mangolekta sa hinaharap. Ang lahat ng 1-0 dakilang hayop ng gitnang kaharian. Dahil nangako na ako kay Binibining Huayin. Biglang namula ang kanyang mukha. Tinakpan ni Huayin ang kanyang bibig at sinabi, susuportahan kita. Nang makita ang maraming tao sa malapit. Tumakbo si Huayin patungo sa kanila at sumigaw, narito. Napakaraming taong nagtipon doon. Halika, Xiaolong. Sumigaw pabaliksik si Xiaolong, ha? Binibining Huayin. Nang makita ang 2 taong papalapit. May isang nakatayong naghihintay at nagsabi. O, dumating na kayo. Nagulat siyang nakilala siya at nagtanong, bakit nandito ang dating bise-pinuno? Tumawa ng malakas ang taong iyon at sumagot. Kung saan may makamandag na hayop, naroon ang dating bise. Nagtakang nagtanong pabaliksik si Xiaolong, makamandag na unit. Tumango ang dating bise. Ito ang bagong hukbo. Na itinatag ng pinuno alinsunod sa iyong mga utos. Lumingon siya sa mga taong nakatayo sa likuran at nagpakilala. Simula ngayon, sila ang magiging kanang kamay ng batang Panginoon. Nasa inyo ang paghahanap at pag-aalaga ng mga makamandag na hayop. Mangyaring ipagkatiwala sa amin ang gawaing ito. Nagulat siyang tumingin sa kanila. Bahagyang namula ang kanyang mukha dahil sa kaligayahan. Sa pag-iisip sa kinabukasan. Masayang nag-isip siya. Kahit mga tagapag-alaga ng hayop, malaki talaga ang pamumuhunan ng pamilya sa akin. Ito ang malaking hakbang pasulong sa daan. Nang pagtupad sa pangarap ni Xiaolong. Lumipat ang eksena sa ibang lugar. Ang kalapati na nagdadala ng mensahe ay nagdala ng sulat sa patutunguhan nito. Binuksan ng isang babaeng nakasuot ng puti ang sulat. Maingat na binasa ang mga nilalaman sa loob. Pagkatapos basahin ang sulat, mahinang sinabi niya, Amitabha. Muling lumitaw ang kulto ng dugo. Tumingala siya sa langit at bumuntong hininga. Sa gitna ng kapayapaan ng gitnang kaharian, isa na namang madugong bagyo ang malapit ng sumiklab. Sa daan, maingat na naglalakad ang grupo ni Zhu Zonghe. Lumingon ang matandang may puting buhok at nag-anunsyo. Malapit na ang punong general. Ngayon, maaari na tayong magpahinga sa pamilyang Tang. Bumuntong hininga si Jie Jingdao. Sa wakas, nakatakas din sa buhay sa labas. Swerte naman. Naaalala ang galit na anyo ni Zhu Zonghe. Sinabi niya sa kanyang sarili, dapat na magdala ako ng magandang balita. Kung makakahanap ako. Kahit isang bakas ng kulto ng dugo. Napakahusay. Sa wakas, dumating sila sa kanilang patutunguhan. Nagsalita ang matandang may puting buhok. Sa wakas, nakita ko na ang pamilyang Tang. Nang makita ng mga bantay sa pinto ang grupo, nagmadali silang nagtanong. Maaari bang itanong? Kayo ba ang mga bisita mula sa Martial Arts Alliance? Tumango si Jie Jingdao at sumagot. Ako si Jie Jingdao, punong general ng Martial Arts Alliance. Ikinuyom ng bantay sa pinto ang kanyang mga kamay at yumuko. Salamat sa inyong walang pagod na pagdating. Maghintay po kayo sandali. May isa pang pumasok sa loob upang magulat. Biglang sinabi ng bantay sa pinto sa mahinang boses. May isa pa akong bagay na sasabihin. Nagpanggap siyang seryoso at nagpayo. Kapag pumasok kayo sa pamilyang Tang, may ilang bagay na kailangan ninyong pag-ingatan. Nagtakang nagtanong si Jie Jingdao, mga bagay na kailangan nating bigyang pansin. Nahulaan ng matandang may puting buhok. Nagtatag na kaya ng pamilyang Tang ng huling espada? Ang huling espada ay isang lawa sa harap ng mga gate ng mga sekta. Kung saan ang mga bisita ay dapat mag-iwan ng mga sandata upang ipakita ang kanilang paggalang. Napalunok ang bantay sa pinto at sinabi, iyan ay maaaring magpagulat sa inyo. Ngunit pakinggan ninyo ako. Kahit ito ay maliit na nilalang lamang, hindi ninyo dapat bawiin ang buhay nito. Kapag nasa loob kayo ng pamilyang Tang. Gulat na tanong ni Jie Jingdao. Hindi kaya ang buong pamilyang Tang ay yumakap na sa Budhismo? Muling idiniin ang bantay sa pinto. Maunawaan ninyo kapag nasa loob na kayo. Tiyaking tatandaan ninyo ito. Si Jie Jingdao ay maaari lamang magpakawala ng mahinang tunog. Pagkatapos, isa-isang pumasok ang grupo sa pamilyang Tang.
Biglang umalingaw ang isang kakaibang tunog na umakit sa atensyon ng lahat. Tumingala siya at nagtanong. Litsid, may naririnig ba kayong ingay? Itinuro ng isang taong matalas ang mata sa malapit at sumigaw. Sa itaas! Sa itaas! May mga lalaking lumilipad. Gulat silang nagsabi, yan. Hindi ba iyan ang Golden Hair Hornet King? Paano sa loob ng pamilyang Tang? Ay may napakadelikadong hayop. Agad na nagmadali ang grupo upang takpan sina Xiaolong at Huayin. Mag-ingat! Ang ilan ay magpapanatili sa pagprotekta kay binibining Huayin. Uy, Xiaolong! Nagmadaling nagsalita si Xiaolong. Ibaba ninyo ang inyong mga espada. Tinapik niya ang balikat ng lalaking nasa harap niya at ipinaliwanag. Siguradong dahil ito sa bagong patakaran sa loob ng pamilyang Tang. Hindi mapakali niyang sinabi, layo ka. Ang Golden Hair Hornet King ay isang napakadelikadong hayop. Isa lamang karaniwang tao ay maaaring madaling mawala ng buhay dahil sa kanila. Si Xiaolong ay pinilit hanggang sa mamula ang kanyang mukha. Nahirapan siyang magsalita. Sa pakiramdam na hindi ito gagana sa ganitong paraan. Sinubukan ni Xiaolong ang kanyang makakaya upang sumigaw. Ang Golden Hair Hornet King ay isang hayop na inaalagaan ko. Huminahon kayong lahat. Nagulat din ang taong iyon at nagtanong. Ano? Inaalagaan mo ito? Upang patunayan ang sinabi niya. Isa Golden Hair Hornet King ang nagmadali upang yakapin ang kanyang ulo. Mahilig na nagsasabi, bibe. Pagkatapos, isa-isa silang lumipad upang palibutan si Xiaolong. Mahinahong nagtanong si Xiaolong sa kanila. Hinahanap ninyo ba ako? Dapat lang nawala ako ng ilang panahon. Pagkatapos, muli siyang nag-utos, hoy. Hindi ninyo maaaring barilin ang mga bisita ng kamandag. Nag-isip ang lalaki sa pagkabigla. Trinato niya ang Golden Hair Hornet King bilang isang bata. Ang nag-aalab na kapaligiran ng mga batang martial artist ay agad na kumupas. Pagkatapos ng episode, sumunod ang grupo kay Huayin sa silid ng pagtanggap. Habang naglalakad, nag-isip si Jia Jingdao, ang karakter na ito. Hindi ko akalain na siya ang magiging mahal ng anak na babae ng pamilyang Tang. Kahit na siya ay isang tagalabas, maaari rin siyang ituring na manugang ng pamilyang Tang. Bigla niyang narinig ang mga tao na nag-uusap ng masigla. Kaya sumagot siya. Itinuro ng isang lalaki ang garapon at nagtanong. Hindi ba mas bagay ang pamilyang Tang sa ganitong makamandag na hayop? Tumaas ang isang babae ng isang butiki at nagtalo. Anong sinasabi mo? Tingnan kung paano ito nagniningning. Sumakit ang ulo ni Jia Jingdao sa pag-iisip, ano na naman kaya ito? Hinila niya si Xiaolong sa balikat at nagtanong ng may pananabik. Munting mandirigmak Xiaolong. Bakit napapalibutan ng mga martial artist ang isang nilalang? Nang marinig niya ito, tumingin siya at sumagot. Sila ang mga naapektuhan ng panuntunan ng animal companion poison. Muling nagtanong si Jia Jingdao. Panuntunan ng animal companion poison. May nagawa ba silang mali? Sumimangot si Xiaolong at hinawakan ang kanyang baba. Ang pagkakamali ay talagang isang pagkakamali. Nangyari ito ilang araw na ang nakalipas. Sa dilim ng gabi, nagbibigay ng patnubay si Huayin sa isang tabi. Pakiramdaman ang panloob na lakas na itulak palabas. Kumaway si Xiaolong sa kanyang mga kamay at nagtanong, oh. Ganito ba? Umiling siya at sumagot, Xiaolong, hindi iyan. Biglang sumingit ang isang nagmamadaling boses. Dakilang mandirigmak Xiaolong. Dinala ng dating bise ang dalawang tao. Yumuko silang tatlo, na may hindi komportabling ekspresyon. Nang makita iyon, nagtaka siyang nagtanong, anong problema, dating pinuno? Nag-aalangan siyang magsalita. Kinukuha ang lakas ng loob. Sinabi ng dating bise. Ako'y humihingi ng tawad, dakilang mandirigmak Xiaolong. Sa pagkakataong ito, mahigit sa kalahati ng mga isda na nahuli namin para maging pagkain para sa Tiger-banded crate. Nang marinig ito, nagtanong pabalik si Xiaolong, oh, patay na sila? Nagpakita siya ng pakikiramay at bumuntong hininga. Mahirap itong iwasan. Sa likas na katangian, ang mga isdang ito ay napakasensitibo.
Kung may ingay, maaaring patayin ng kanilang mga ina ang kanilang mga anak. Umiling siya at naglabas ng nakakagulat na balita. Hindi kinain sila ng mga martial artist bilang merienda. Akala ni Xiaolong na mali ang narinig niya, kaya hinimas niya ang kanyang mga tainga. Muling idiniin ang dating base. Kinain nila ang mga ito bilang merienda. Gaya ng kidlat, nagtanong siya sa pagkabigla. Ano? Impossible. Sabi mo kinain nila ang mga isda bilang merienda? Bakit nila kakainin? Ipinaliwanag ni Huayin. Isinausaw lang nila ang mga sanggol na isda. Nang buhay sa sarsa at kinain ang mga ito. Nakatayo doon si Xiaolong sa pagtataka. Yumuko muli ang dating bise. Taos puso akong humihingi ng paumanhin, dakilang mandirigmak Xiaolong. Ipinaliwanag pa ni Huayin. May ilang tao mula sa Henan sa makamandag na teres. Sabi nila na aalala nila ang kanilang tahanan at kinain na lang nila, ganoon iyon. Nag-isip siya sa pagkataranta. Ang mga batang isda na nahuli ko para maging pagkain para sa Tiger Banded Crate ay kinain ng mga taong ito. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Dapat tayong pahalagahan ang mga nilalang na nangangailangan ng pag-aalaga. Bumalik sa katotohanan. Kaya may bagong panuntunan sa pamilyang Tang. Tungkol sa pakikipagkaibigan sa mga makamandag na hayop pagtatapos ni Xiaolong. Kaya naman, ang bawat isa sa mga martial artist sa pamilyang Tang ay nag-aalaga ng isang uri ng makamandag na hayop. Naliwanagan din si Jia Jingdao. Iyan ang dahilan kung bakit ang bawat isa ay may sariling makamandag na hayop. Pagkatapos, tahimik niyang tiningnan ang binatilyo sa tabi niya. Nag-isip si Jia Jingdao sa kanyang puso. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Sa silid, sina ng dakilang patriarka, Xiaolong at Jia Jingdao ay nakaupo sa paligid ng isang bilog na mesa na nagtititigan. Pagkatapos marinig ang buong kwento, bumuntong hininga siya, iyan ang dahilan kung bakit. Tumawa ng malakas si Jia Jingdao. Gaya ng hula ko. Ang misteryosong mandirigma na nakilala ng pinuno ng pamilyang Tang sa Hainan Island ay si mandirigmang Xiaolong, wala nang iba pa. Ngumiti rin ang nangdakilang patriarka at nagtanong. Ano, hindi ba siya isang kayamanan ng pamilyang Tang? Tahimik na nakaupo si Xiaolong na nakikinig sa dalawang taong pinupuri siya. Ang nasabi lang niya ay misteryoso, iyon ay kulang pa. Talaga namang ikinagulat ako ng Golden Hair Hornet King. Naisip niya na nakakahiya. Biglang nagbago ang tono ni Jia Jingdao. Pero mayroon pa rin akong inaalala. Wala pa rin tayong natutuklasang kahit anong bakas ng kulto ng dugo. Bumuntong hininga siya. Hindi tayo maaaring tumayo lang at manood. Lumalakas na ang kapangyarihan ng kulto ng dugo. Nagpakita ng pagiging misteryoso ang nangdakilang patriarka at sinabi, Xiaolong. Ilabas mo na iyon. Pumikit si Xiaolong at masunuring sumagot, Opo, Lolo. Nagulat si Jia Jingdao. Hindi niya maintindihan ang pinagsasabi ng dalawa. Upang maging masigurado, itinaas niya ang kanyang daliri at gumawa ng kilos. Nilukuban ng isang bubong na hugis arko ng liwanag ang tatlong tao. Ipinaliwanag ng nangdakilang patriarka. Hindi maaaring lumabas ang tunog. Magugulat na tanong ni Jia Jingdao. Kahit hadlang ng tunog pa, kinuha ni Xiaolong ang isang garapon at inilagay sa mesa. Ito iyon. Nag-usisa siya at kinuha ito at inalog-alog, ngunit hindi pa rin niya maintindihan. Hindi pa rin maintindihan ni Jia Jingdao at nagtanong. Ano ba talaga ito? At kailangan pa ng hadlang ng tunog. Ipinaliwanag ng nangdakilang patriarka na ito ay nakakalat na lason. Muling nagtanong si Jia Jingdao. Kung ito ay nakakalat na lason, bakit kailangang maglagay ng ganitong proteksyon? Nang marinig iyon, tumingin siya kay Xiaolong. Naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng titig na iyon at tumango. Natakot si Jia Jingdao nang marinig niyang sinabi ni Xiaolong. Pero kung ang ganitong nakakalat na lason ay may epekto lang sa mga tao ng kulto ng dugo, ano kaya? Ibinagsak niya ang mesa at tumayo. Iyon ba? Tutu. Tumango ang nangdakilang patriarka habang tumatawa, haha. Tama, mahirap paniwalaan, di ba? Sumimangot si Jia Jingdao. Kung tama,
Kung gayon ito ay talagang isang nakakagulat na pagtuklas. Ang mga miyembro ng kulto ng dugo ay normal pa rin. Ngunit ang lakas ng lason ay napakalakas. Naalala niya at sumagot. Ayon kay Huayin, ginagawa nitong mahina ang katawan ng biktima. At nagiging katulad ng isang normal na tao. Nagpabagsak si Huayin ng isang nakatatandang hukom ng kulto ng dugo. Na nakakain ng lason sa isang atake lang. Nang marinig ang lahat, hindi mapigilan ni Jia Jingdao ang bumuntong hininga, isang atake lang. Idiniin niya. Talagang katulad ng nakakalat na lason ang epekto. Nang marinig ang proseso na ikinuwento ng dakilang patriarka, hindi niya mapigilan ang bumuntong hininga. Maraming salamat sa iyo, senior ng 8th SSDG, Dinas SSDG. Talaga namang hindi ko ito inaasahan. Pagkatapos ay naglapat siya ng kanyang mga kamay at yumuko ng may paggalang. Sa ganitong regalo, siguradong mapapanatag ang kalooban ng punong general. Hindi na itago ng dakilang patriarka ang kanyang pagmamalaki. Haha. Kung gusto mong magpasalamat, hindi ako iyon, kundi ang batang ito. Dahil si Xiaolong ang nakatuklas niyan. Pumikit siya at ngumiti ng may kasiyahan. Ang batang ito ay kusang nalason sa katawan ng tao. At inakit ang nakatatandang hukom ng kulto ng dugo na sipsipin ang kanyang dugo. Dahil dito, nahirapan siyang manatili sa pagitan ng buhay at kamatayan sa loob ng 1-0 araw. Napahiyang napakamot si Xiaolong sa ulo. Nang marinig ang papuri ni Jia Jingdao, ha? Hindi lang matalino at tuso, kundi matapang din at hindi nag-atubiling isakripisyo ang sarili. Bigla niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Xiaolong at ikinagulat ni Xiaolong. Sa isang seryosong boses, sinabi ni Jia Jingdao, munting mandirigma ng Wei. Basta't gusto mo ang kahit ano, pagbibigyan kita. Kung mayroon kang kahit anong hiling, sasabihin ko ito sa punong general. Nang marinig iyon, tumahimik siya ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi kung gayon. Nahihiya si Xiaolong at namula ang mukha. Hindi ko alam. Kung maaari ba akong makatanggap ng impormasyon tungkol sa mga makamandag na hayop? Nagulat siya at hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Anong sinasabi mo? Impormasyon tungkol sa mga makamandag na hayop? Hindi mga lihim na aklat o ginto, pilak o mamahaling bato. Hindi niya mapigilang tumawa ng malakas. Tinakpan ni Jia Jingdao ang kanyang mukha gamit ang kanyang pamaypay at tahimik na nag-isip. Talagang kakaiba ka. Sa mahabang kasaysayan ng mundo ng martial arts, ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang ganitong uri ng kakaibang tao. Hindi siya sumagot ngunit naglabas ng isang tanong. Kung gayon, kahit na hindi ito ang uri ng makamandag na hayop na gusto mo, interesado ka ba sa mahiwagang bato? Sa isang tahimik na kapaligiran, patuloy na dumadaloy ang tunog ng isang batis. Lumingon si Tian'er at nag-anunsyo, Tiyo. Parang dumating na ang lahat. Ang lugar na ito ay ang bundok Gongjia ng Sichuan. Inilahad ni Tian'er ang mga detalye. Ayon sa mapa ng ating mga ninuno, ang talon at ang pagong na bato ay lumitaw na sa malayo. Makikita rin ang tuktok ng bundok Gongjia. Pumunta si Jia Jingdao sa tabi ng batis. Hinawakan ang malinaw na tubig. Nadama ang daloy ng tubig sa pagitan ng kanyang mga daliri at bumuntong hininga. Talaga nga. Talagang malamig ang tubig na natunaw mula sa mga nyebe na libu-libong taon. Pagkatapos ay inutusan ni Jia Jingdao ang lahat na maghintay doon. Maingat na sumunod si Tian'er sa akin. Masigasig na nagsalita si Tian'er, Opo, Tiyo. Sumagot din ang mga taong sumusunod, Opo. Mahal na Jia Jingdao. Napakabilis. Ginawa ni Jia Jingdao ang mga kasanayan ang pagiging magaan at mabilis. Bahagyang dumampi ang kanyang mga daliri sa tubig at umalis. Ang dalawang tao, ang isa sa harap at ang isa sa likod, ay lumapit sa talon. Sa wakas, dumating sila sa lugar. Inilagay ni Jia Jingdao ang kanyang kamay sa dingding. Tinitingnan ang agos ng talon. Habang pinagmamasdan niya ay bumubulong siya. Dumaan sa batong pagong paakyat sa talon. Sa dingding ay may pasukan sa kuweba. Sa tabi ng batong hugis kamao. Masayang nagsalita si Tian'er. Ganap na tumutugma sa nakasulat sa impormasyon. Nagtinginan ang dalawa na may pag-unawa.
Inutusan ni Jia Jingdao, pupunta ako sa loob, sumunod kayo. Sumunod si Tian at sumagot, malinaw, tiyo. Dahan-dahan at maingat siyang pumasok sa madilim na kuweba. Napakalinaw ng tunog ng mga yabag. Sobrang seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahil ang kahit anong pagkakamali ay maaaring magdulot ng pinsala. Nang makarating siya sa lugar na tila mas maliwanag, itinabi ni Jia Jingdao ang mga baging. Tumingin sa loob at sumagot. Sa itaas ng kuweba ay may butas. Mula sa itaas ang liwanag. Bumuntong hininga siya. Parang nakarating na tayo sa lugar. Bumuntong hininga si Tian. Hindi ko akalain na sa kuwebang ito ay may tanawin. Nakamangha-mangha. Talagang kahanga-hanga. Tumingin si Jia Jingdao sa paligid at nagbigay ng konklusyon. Talagang isang angkop na lugar kung saan lalago ang mga espiritual na damo. Pagkatapos ay maingat siyang naghanap sa paligid. Pagkatapos ay masayang sinabi. Nandito na. Isang maliit na berdeng halaman na may pulang bulaklak. Napakasidhi ng espiritual na enerhiya na nagmumula rito. Iyon ay ang Bisig nin Tuitse. Bisig nin Tuitse. Isang uri ng espiritual na damo na sumisipsip ng labis na negatibong ki. Hindi rin mapigilan ni Tian na maging masigasig. Ngayon ang natitira lang ay ang ipagpalit ang Bisig nin Tuitse na ito sa JETTE ng pamilyan Gong. Sumang-ayon din si Jia Jingdao. Tama sa bagay na ito. Dapat gumaling ang maig ng batang babae ng pamilyan Gong. At kapalit, makukuha natin ang ECTE na mahigit 200 taong gulang. Umupo siya at tinitigan ang Bisig nin Tuitse at nagsalita. Kung gayon ni. Pagkasabi nito, iniunat ni Jia Jingdao ang kanyang kamay upang putulin ang halaman. Biglang isang tunog. Ang umalingaw sa kanyang tainga na nagpabagal sa kanya. Isang bagay na napakabilis ang lumipad. Nagulat siya. Mayroong isang bagay na tumalon mula sa bitak ng bato. Mabilis na lumipad ang bagay na iyon patungo sa siko. Nag-alalang nagtanong si Tian tiyo. Ayos lang po ba kayo? Nakita ni Jia Jingdao ang bagay na mabilis na gumagalaw. Naiwan ang mga snowflake saan man siya magpunta at nagbabala. Ayos lang ako, mag-ingat, napakabilis ng bagay na iyon. Tumigas ang buong katawan ni Tian. Nakita niya ang mga snowflake na dumadami sa kuweba. Muling umatake ang misteryosong hayop kay Jia Jingdao. Nagmamadali niyang inilabas ang kanyang pamaypay upang harangin ito. Sumimangot siya nang makita ang pamaypay sa kanyang kamay. Ito ay tea. Lumitaw ang isang manipis na layer ng yelo sa kanyang pamaypay. Nagtataka si Jia Jingdao. Malamig na hangin? Sabay lapit at balisa na nagtanong si Tian. Tiyo, ano po ba talaga iyan? Tahimik siya at hindi sumagot. Pagkatapos niyang hanapin sa kanyang alaala, nagbigay siya ng sagot. Ito ay isang kitse-tise. Natigilan siya. Ha? Naalala ni Jia Jingdao ang luntian, gintong hayop at nagsalita ng mas detalyado. Iyon ang berde kitse-tise. Nang marinig niya ang kwento, nagulat si Xiaolong. Sumagot, isang berde kitse-tise. Tahimik niyang naisip sa kanyang puso. Isang natural na berde. Ito ay isang pambihirang species. Nagtakang nagtanong ang nangdakilang patriarka, ang kitse-tise ay hindi makamandag. Kaya ano ang problema? Lumiwanag ang kanyang dalawang mata. Tumutulo ang laway. Nagpakita ng isang mahilig na ekspresyon at tumawa ng malakas. Hahaha, ayos lang. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mahinang boses, ang kitse-tise ay may kamandag sa mata. Ngumiti ang nangdakilang patriarka sa pagkapahiya. Haha. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, ngunit hayaan na lang. Si Jia Jingdao naman ay umiti at nag-isip sa kanyang sarili. Talagang kakaiba siya. Pagkatapos ay mabait niyang sinabi. Kung mayroong karagdagang impormasyon tungkol sa ibang mga makamandag na hayop, ipaalam ko sa iyo kaagad. Ang dalawang mata ni Xiaolong ay lumiwanag gaya ng mga bituin. Nanliligaw. Owa, maraming salamat kuya. Ang nangdakilang patriarka ay maaari lang tumawa ng malakas at hindi nagsalita.
Nang sumunod na araw, bumalik na ang aking mahal na biyenan. Pagkabukas pa lang ng pinto, umalingaw-ngaw na ang kanyang boses na tinatawag ang manugang. Puno ng tao ang silid na nag-uusap. Lumingon si Xiaolong at tumingin ng may paggalang at sumagot, "Ha? Mahal na biyenan." Si Huayin ay nagmano at bumati sa kanyang ama. Nagmamadali siyang lumapit at tumingin sa kaliwa at kanan. Pinipiga at inobserbahan ang isang tao. Nag-aalalang nagtanong, "Ayos lang ba ang iyong katawan?" Pinipiga siya sa mukha hanggang sa mapangiwi ang kanyang bibig. Sinubukan pa rin niyang sumagot, "Maayos naman po ako, mahal na biyenan." Pagkatapos, iniunat ni Xiaolong ang kanyang dalawang braso na puno ng mga peklat mula sa kagat ng ahas at sinabi, "Nagising ako pagkatapos ng 1-0 araw. May mga peklat na naiwan sa aking braso. Ngunit buti na lang at buhay pa ako." Nang makita ito, nagalit palalo ang pamilya at sinabi, "Ano? Ang mga miyembro ng kulto ng dugo." Pagkatapos, para bang may naalala, huminto siya at sumagot. Tumingin sa kanyang anak at nagtanong, "Huayin, ayos ka lang ba?" Pawisan ang buong mukha niya. "Ama, mangyaring huminahon ka." Pagkatapos ay masaya niyang inanunsyo, "Ayos lang din ako." Iniligtas ako ni Xiaolong at ang buong pamilya. Nagpatuloy ang nangdakilang patriarka. Tama, gumawa si Xiaolong ng malaking bagay. Pagkatapos ay sinabi pa niya na nang pabagsakin niya ang nakatatandang hukom. Ano ang sinabi niya? "Ang nemesis niyo ako, kailangan daw ayusin ni Huayin. Ako ang nemesis ninyo." Namula at nahiya si Xiaolong. "Maswerte lang na naging matagumpay ang plano ko. Haha, dahil dito. Natuklasan pa natin ang kahinaan ng kulto ng dugo." Hindi nakikita na rin dumalo si Jia Jingdao. Tumutol siya, "Narito rin ako." Lumingon ang puno at tumingin at nagtanong, "Oh, maayos pa ba ang kalagayan mo?" Nagkakamayan at nagdiriwang ang dalawa. May tono ng paninisi ang puno. "Simula nang maipromote ka, kakaunti na ang iyong pakikipag-ugnayan sa akin. Kailangan pang may ganitong pangyayari bago kita makita." Mahinang humingi ng tawad si Jia Jingdao. "Oh, talaga? Nakakahiyang marinig iyon." Nang makita ang dalawa, ipinaliwanag ni Huayin na ang dalawa ay mga matalik na kaibigan mula pa noong bata pa. Nagulat at nagtaka si Xiaolong, "Oh, ganoon pala." Tahimik na bumuntong hininga ang kanyang puso, talagang nakakaloko. Tinapik ni Jia Jingdao ang balikat ng puno. "Kung gayon, maupo ka. Marami tayong dapat pag-usapan tungkol sa kulto ng dugo." Tumawa siya at sumagot, "Sige." Pagkatapos ay sinenyasan niya ang dalawang bata. "Umupo rin kayo. Kailangan kong marinig ang lahat ng mas detalyado." Tumango si Xiaolong at sinabi, "Opo, mahal na biyenan." Pagkatapos na umupo ang lahat, lumingon ang puno at nagtanong kay Jia Jingdao, "Kung gayon, ano ang nangyari sa mga espiya?" Nang marinig ni Xiaolong ang dalawang salita, nagulat siyang nagtanong, "Mga espiya?" Sa kanyang puso, hinulaan niya, ang mga espiya ay nangangahulugan ng mga lihim na ahente. Gaya ng mga taong tumutulong sa kaaway. Tumingin siya at sumulyap at hindi sumagot. May mahalagang tanong ang puno. Paanong nalaman ng mga tao ng kulto ng dugo na ang Hoi-Tse-Tro ay nasa pamilyang Tang ng Sichuan? Tama. Sumagot siya, "Opo, tila napakahalaga nito sa kanila." Sa mukha ng puno ay lumitaw ang kaseryosohan, "Sige, kung gayon." Namutla ang mukha ni Xiaolong nang marinig ang puno na sumigaw na nagtanong, "Paanong nalaman nila ang Hoi-Tse-Tro na nasa pamilyang Tang ng Sichuan?" Tumayo siya at nagsabi, "Malala na ito. Hindi kaya may isang tao sa pamilya o ang mga martial artist natin na nagbenta ng impormasyon sa kulto ng dugo?" Biglang naglaho ang seryosong kapaligiran. Naging tulala ang lahat. Inakbayan ni Jia Jingdao ang taong katabi niya at tumawa. "Mukhang kailangan mong turuan muli ang iyong manugang. Dahil bago pa rin siyang miyembro at medyo naive pa. Ang puno ay maaari lang haplos ang kanyang balbas." At mumiti ng bahagya. Nanigas si Xiaolong. "May problema ba sa akin?" Ipinaliwanag ni Huayin sa kanya. "Xiaolong,
Sa pamilyang Tang, walang maaaring maging espiya. Nagtakang nagtanong siya, talaga? Ipinaliwanag ng detalyado ng puno. Kahit na pumili tayo ng isang tagapagsilbi, iniimbestigahan natin ang buong pamilya at ang kanyang mga ninuno. Kung nakita nating walang problema, tatanggapin natin ang buong pamilya. Sa pamilyang Tang, sinabi niya ng may katiyakan. Kung ang kanyang buong asawa, mga anak at pamilya ay nasa pamilyang Tang, paanong may maglalakas loob na maging espiya? Iminulat ng malaki ni Xiaolong ang kanyang mga mata at nagtataka. Kinokontrol nila hanggang sa puntong iyon? Napakahalaga nito, ngunit nakalusot pa rin ang balita. Nanlamig ang buong katawan niya. Kung gayon naalala niya ang tasa na nahulog at nabasag sa mesa. Kung gayon sino talaga ang espiya? Ang babae ay sinakal ni Zhu Zonghe at itinataas gamit ang isang kamay. Sumimangot siya at patuloy na tumutulo ang kanyang laway. May nakikiusap na ekspresyon. Nagingit-ngit si Zhu Zonghe habang tinitingnan ang kanyang kalaban. Malinaw na ang sagot, isa itong tagapaglingkod ng Martial Arts Alliance. Tumaas ang kilay ni Jie Jingdao. Sa Martial Arts Alliance, 3 lang ang nakakaalam nito. Ngayon, nahuli na ng punong general ang taong iyon. Habang ang lahat ay nagtatapos na, dumating ang isang di inaasahang bisita. Tumingin ang taong iyon sa mga bantay sa pinto at maingay na nagsalita. Nakadating na ang paglalakbay mula sa Hebei patungo sa pamilyang Tang. Nang hindi gumagamit ng kasanayan ay medyo kawili-wili. Pagkatapos ay bigla niyang sinuntok ng malakas ang kanyang dibdib. Nagdulot ng umaalingaw-ngaw na tunog na nagpapakita ng matigas na mga kalamnan. May kumpiyansa siyang nagsalita. Sabihin sa puno ng pamilyang Tang. Ang puno ng pamilyang Pang, na si Pang Guhuan, ay nasa labas ng malaking pinto ng pamilyang Tang. Isang palaso ang inilabas na nagpapahiwatig na may dumating na mahalagang bisita. Agad na tumakbo palabas sina Huayin at Xiaolong. Sumunod si Xiaolong na medyo nag-aalala at nagtanong kay Huayin. Binibini, magiging maayos lang ba tayo kung pupunta tayo sa labas? Lumingon siya at sumagot. Dahil pinag-uusapan ng lahat ang mahahalagang bagay. Tila takot siyang mag-isip ng malalim. Inaliw pa niya siya. Manugang na rin si Xiaolong ng pamilyang Tang ng Sichuan. Magtiwala ka sa sarili mo. Nang marinig ang mga salitang ito, lalo siyang nahiya. Opo. Nang makarating siya malapit sa malaking gate, nagtago si Xiaolong sa likod ng pinto at sinabi sa sarili. Malamang na mga bisita lang sila mula sa ibang sekta. Hindi kailangang matakot. Ngunit nang makita niya ang mga taong puno ng mga kalamnan at may galit na ekspresyon, isang malaking salitang itakoti ang lumabas sa kanyang ulo. Pang Guhuan. Nang makita niya ang isang lumabas, nagpakawala siya ng isang tunog. Nang makita niya kung sino ang dumating, tumawa siya. Sino ito? Hindi ba't si Binibining Huayin ito? Ipinagsama ni Huayin ang kanyang mga kamay bilang tanda ng paggalang. Ako si Tang Huayin ng pamilyang Tang ng Sichuan. Ako'y nagmano sa puno ng pamilyang Pang ng Hebei. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi na tumatawa, matagal na kitang hindi nakita. Noong huli kitang nakita, ganito ka palang kaliit. Ngayon malaki ka na at halos hindi na kita makilala. Tumawa rin siya. Lumipas na ang 5 taon, lumilipas talaga ang oras. Pagkatapos, tumingin si Pang Guhuan sa binatilyo na nakatayo sa tabi ni Huayin at nagtanong. Sino naman siya? Nanigas ang kanyang buong katawan. Pinagpawisan ang buong mukha niya at nagmano. Nang marinig ni Pang Guhuan ang binatilyo na nagpakilala bilang Nang Wei Xiaolong, manugang ng pamilyang Tang ng Sichuan, hindi siya gaanong naniwala. Talaga? Lumapit siya at piniga ang maliit na mukha niya. Nagtatakang nagtanong. Manugang? Tinakpan ni Huayin ang kanyang bibig at tumawa, asawa ko. Nag-aalinlangan pa rin si Pang Guhuan at itinaas ang kanyang kilay. Alazanti. Napaliguan si Xiaolong ng pawis at hindi magawang tingnan diretso ang taong nasa harap niya. Kaya't lumingon siya sa ibang direksyon. Hinawakan ni Pang Guhuan ang kanyang baba at bumulong, asawa. Pagkatapos ay bigla niyang ibinaba ang kanyang kamay. Nahulog sa
ang pusod ni Xiaolong at sinabi. Hayaan mong tingnan ko. Dahil dito, nahiya si Xiaolong. Nanlaki ang kanyang bibig at sumigaw ng malakas, Pagkatapos ng pagsusuri. Humanga at tumawa si Pangguhuan, haha. Akala ko bata. Ngunit sa ibaba ay isa palang lalaki. Itinaas niya ang kanyang hinlalaki patungo kay Huayin, binibining Huayin. Haha, sa loob ng ilang taon, magiging perpekto na. Nang marinig iyon, nahiya siya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay at ibinulong sa kanya. Sinabi ni Xiaolong na, ang mga tao ng Hebei Pang ay hindi nagtatangi. Nais lang ni punong pamilya Pang. Nasuriin si Xiaolong sa sarili nilang paraan. Kaya tahimik siyang tumayo doon na pinagmamasdan sila. Naintindihan niya. Kaya ganito pala. Nag-usap-usap naman ang mga tao sa kabilang banda at nagtanong, ganoon ba kagaling? Tumango si Pangguhuan at sumagot, tama. Sa kanyang ulo, matagumpay siyang nakapag-isip. Talaga namang laging nakikilala ng mga lalaki ang mga tunay na lalaki. Ngumiti si Xiaolong nang may kumpiyansa at pinagsama ang kanyang mga kamay upang magpasalamat. Maraming salamat sa papuri ni punong pamilya Pang. Nang marinig niya, lalo pa siyang tumawa ng malakas. Haha! Iba kaysa sa mga spoiled brats ng ibang mga sikat na pamilya. Sa oras na ito, naalala niya na hindi pa niya nakikilala ang sarili sa binatilyo. Kaya tinapik niya ang likod ni Xiaolong at sinabi, tama, ako si Di.